Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Destination PH. Title, Gatchalian airs frustration. 12.3 billion in vouchers went to non-poor beneficiaries. Ghost students ba ito? Ay nako. Sa DepEd, sa senior high school. Senator Win Gatchalian expressed frustration after revealing that at least 12.3 billion in funds under the senior high school voucher program in 2024 went to non-poor beneficiaries. Based on estimates from his office, the amount represents a minimum leakage of 47% of the 26.31 billion allocated for the senior high school voucher program for school year 2024 and 2025. Using data from the 2024 Annual Poverty Indicator Survey, Gatchalian said 67% of the senior high school voucher program beneficiaries for the school year came from non-poor households. Mga mayayaman ang nakinabang. Grabe. During a recent Senate hearing, Gatchalian criticized the Department of Education for failing to issue updated guidelines to address gaps in the government assistance to students and teachers in private education program. He noted that nearly 2 years have passed since the Senate inquiry uncovered the presence of ghost students and billions of pesos in fund leakages. Sabi ng senador, ang gusto naming aksyon, hindi puro pangako. Nagiging volume game na ito ng mga eskwelahan for profit na ngayon ang senior high school. Padamihan ng estudyante. Tapos, kayo, o tayo ba? Kayo ang sisingilin. Taong bayan. Ay, nako, 12.3 billion. Grabe, no? So, hindi lang flood control ang problema. Lahat na ng departamento, grabe. Talamak, korupsyon. Tatak, Marcos Jr. Bagong Pilipinas. The Senate Finance Committee Chair warned that what he described as a new bagong modus operandi, undermines the intent of the voucher program. He stressed that updated guidelines should focus on prioritizing the poorest learners, plugging leakages, ensuring quality assurance, and helping decongest public schools. Salamat, Senator Erwin Gatchalian. Siya, sa matatandaan ko lang, last year, siya rin ang nagsiwalat sa corruption sa farm to market roads sa Department of Agriculture. Although, ang nag-implement, DPWH. May mga ghost farm to market roads na hindi pa naimbestigahan. Si Senator Gatchalian din ang nagsiwalat sa 15 billion infrastructure program sa AFP. Again, DPWH ang may kasalanan dahil silang nagpatayo ng mga barracks, training facilities na hindi magandang pagka-implement. Pero 15 billion. Kaya nga ang reklamo ng AFP DND na sana yung 15 billion idiretso na sa AFP o DND sila mag-implement. Hindi yung dadaan ka pa sa DPWH na puno ng korupsyon. So, in fairness, yung 15 billion na kalokohan sa pagpatayo ng mga soldiers barracks, training facilities, hindi kasalanan ng AFP. Sila yung beneficiaries, sila yung biktima, ang may kasalanan DPWH. So ito na naman ngayon, estudyante. Ang nakikinabang yung mayayaman. So, ano ba? Talagang, ito na yung, kung meron mang
legacy. Anong maiwanan ng administrasyong ito? Kung si Presidente ang magsalita, may legacy. Gusto ko wala nang gutom na Pilipino pag alis ko sa pwesto. Yun daw ang legacy niya. O, handumanan sa Bisaya. Yung maalala ba siya ng taong bayan? Na wow, the best president we ever had. Nung umalis siya sa pwesto, wala nang gutom na Pilipino. Yan daw ang gusto niya eh. Kaya lang ang nangyayari, itong talamak na korupsyon, yun ang legacy na kanyang iiwanan. Oh. Ano na ngayon? Nawawalan na tayo ng nakakaya tayo sa buong mundo. Umaatras ng mga local and foreign investors dahil sa talamak na korupsyon. Balitang balita. Nakakaya nga dahil tayo, Philippines, the only Christian country in Asia. Christian, sumusunod sa Panginoong Hesus. So dapat, kung tagasunod ka ng Panginoong Hesus, there should be righteous governance. Anong taga-Christian country ka? Tapos talamak ang korupsyon? Hindi ka Christian kung gano'n. Kaya may nabasa kong article na bakit talamak ang korupsyon sa Pilipinas despite sa pagiging Christian country? Kasi ang religious beliefs ng karamihan, lalo ng mga leaders, is pakitang tao lang. They profess to be following God, but in reality, it's not. Sinong sinusunod nila? Greediness, which is idolatry. Yung sakim. Kaya nga, tama yung sabi ni Jessica Soho. Taong bayan nalulunod hindi dahil sa baha, kundi sa kasakiman ng ating gobyerno. Tama yung sabi ni Pastor Peter Tanchi ng CCF. Bakit tayo pobre? Because of our government. Dahil our government leaders steal billions of pesos and they thought nothing is wrong. Parang okay pa sa kanila. Napasalamatan daw natin sila dahil sila ang nag-whistleblower, nagbutyag sa korupsyon. Mahiya naman kayo. But, ang paniniwala ng taong bayan, sila rin ang utak. Ay nako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-autopsy ang cause ang balay. So, ipanglakan na yero. Karon naman nagyod og atops ang call, so nindot na gid kayo kay nahuman na gyud o atop ang iyang balay.
Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga nay ko tuluan ni karong panahon ato. Oh, so maayo na gid imong atop call. So dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuigan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko sir nga daghang pang may imong mahinabangan nga sama kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat pod.